Mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, no, province of China, no? Ni Digong ngayon ay hindi na Mindanao kundi Netherlands na. So ngayon mga kababayan, merong nilabas ang GMA News na kung saan meron daw silang source na kumanta at nagbalita sa kanila or nagparating sa kanila na bago pa raw ito inaresto ng ICC si Digong dito sa Pilipinas at bago pala ito pumunta no sa Hong Kong ay hindi lang pala ito pumunta ng Hong Kong para mag-rally, no, mangampanya sa eleksyon na this coming 2025 midterm election. Yung pala ay may double purpose pala to. Kaya pala si Digong pumunta ng Hong Kong kasama ang Intel, kasama yung mga dating cabinet member, at kasama ang kanyang mga lawyers at mga generals. Kasi pala, mga kababayan, according dito sa news ng GMA News, GMA News ito, may balak pala itong si Digong na mag-apply ng asylum sa China. Ngunit, tinanggihan po ito ng China. So ito po, pakinggan nyo po At iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Ronald Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para ma-monitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero narinig nyo? Nag-apply di umano ng asylum si Duterte sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. So yun, mga kababayan, balita ito ng GMA News. So hindi po ito fake news, no? At ito po ay binabasihan lang natin, no? Binabasihan po natin dito, no? Sa GMA News na may source nga silang hawak na kung saan may balak pala o plano itong si Digong na mag-apply ng asylum sa China or sa madaling salita sa mga hindi po nakakaalam. Ibig sabihin po ng pag-apply ng asylum sa China ay doon na po siya manirahan. Tatakasan niya ang kanyang kasalanan sa Pilipinas at tatakasan niya ang kanyang pananagutan dito sa ating bansa patungkol sa kanyang pagpatay ng 30,000 at sa extrajudicial killings at sa war on drugs. So ngayon, mga kababayan, ang nangyari, according sa news, ay tinanggihan daw ito ng China. So, bakit nga ba? Unang-una, si Digong gusto niyang mag-apply ng asylum doon kasi ang China is not part of ICC and it is not part of Interpol also. So ngayon, correct me if I'm wrong if China is not part of Interpol kasi ang Hong Kong hindi nakipag-coordinate ang Interpol sa Interpol para hulihin itong si Digong.
So ngayon, mga kababayan, gusto ko lang iparating sa inyo na mabuti na lang pala or no choice ang lolo nyo, kaya umuwi na lang ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Doon sa interview nga ni Senador Amy Marcos, no, sa kanyang pagdinig sa Senado, na ang sabi illegal daw ang pag-aresto kay Digong. Buti nga't na-aresto eh. Bakit? Kung hindi ito na-aresto ni General Torre at ng mga kapulisan at mga kasundaluhan, may possibility o pinayagan ito ng China na doon siya manatili at inaprubahan ng kanyang asylum sa China, ay doon na ito magtago. Habang buhay na ito, mamatay na ito doon. Di ba? Si Fentanyl, si Tatay Digong ninyo. Oo. Ibuti na lang tinanggihan ng China. Kung hindi tinanggihan yon, ay malamang sa malamang hindi na uuwi. Di ba? O, kaya double purpose nga talaga yung pagpunta nila doon sa Hong Kong. Hindi pala yun pupunta doon para mangampanya. Pupunta yun doon para mag-apply ng asylum. Ang problema lang, hindi pinayagan at nireject ito ng China. So, yun ang katotohanan, mga kababayan. So, ngayon, para sa akin, nakakapagtaka lang po talaga. Bakit? Kasi, kung pupunta ka lang din naman doon, mag-rally-rally kayo doon, mangangampanya ka doon, at wala namang kailangan, hindi mo naman siguro kailangan na magdala ka pa ng 5 abogado. Hindi ka rin siguro pupunta doon, magbitbit ka ng mga dating cabinet member mo bilang dating presidente ka at magbitbit ka ng mga miyembro ng gabinete mo. So, tapos meron pang intelligence, mga intel. Oo. Mga, 'di ba? So, para saan 'yun? Ba't bitbit mo lahat? Oo. Kung sakali na mangampanya lang ang pakay ninyo. So, meron ngang maitim na balak pala. May maitim na balak itong Lolo Fentanyl ninyo. Ngunit, buti na lang at ang China ay hindi cooperate at hindi pumayag na doon si Digong magstay sa China. Bakit? Ako, sa totoo lang mga kababayan, tama nga ang sabi nila na ang China daw ay traidor. Bakit? Hanggat kaibigan mo ang China at may pakinabang ka sa kanila, tutulungan kanila. Pero pag wala ka ng pakinabang sa kanila, wala kang saysay, wala kang maasahang tulong sa kanila. Dati, nakikinabang ang China nung si Digong ang presidente, nakamkam nila ang West Philippine Sea, nakuha nila yung Spratly Islands, diba? Natayuan nila ng mga artificial island. Ngayon kasi, alam na ng China na si Digong, isang matandang hukloban na lang yan. Hindi naman yan po pwedeng tatakbong presidente na ng Pilipinas. Bakit? Kasi isang beses lang naman pwedeng tumakbo. Oo, pwede siyang tumakbo, vice president, pero being a president, not. Oo. So, wala nang saysay at wala nang pakinabang si Digong para sa tingin nila. Kaya, hindi nila ito pinayagan na hindi nila inaprubahan ang pag-apply ng asylum ni Digong doon sa kanilang bansa. Kasi wala nang pakinabang si Digong sa kanila. Bakit? Ano pang pakinabang, no? Ano pang pakinabang ni Digong sa kanila? Wala naman nasa power. Si BBM ang presidente ngayon eh. 'Di ba? Source, Marites ang source. O, sabi dito, nag-comment. Ito source, chismis ang source. And good job PNP and CIDG ha, according to the source who provided details daw, sabing ganun. Alam nyo, sa totoo lang, ang GMA, para sa akin mga kababayan, hindi to magbabalita ng ganyan kung hindi plakado at hindi solido ang kanilang impormasyon na pinanghahawakan. So means to say, meron nga. Kasi, syempre, bago yun magsalita, syempre, nakakausap nila yun. May pa-picture-picture pa yun sila kung sino yung nag-interview. May recorded audio yun. Kung sakali man nahingiin, no, sa GMA, ang naturang statement nung source. Di ba? So, yun, ang katotohanan, mga kababayan. May balak pala talaga at may plano pala talaga itong si Digong na tumakas. But, suddenly, hindi nga ito pinayagan ng China. Oo, buti pa si Harry Roque. Sa sobrang kasinungaling, sabi niya, inaprubahan na daw siya ng Netherlands sa asylum na sinasabi. Di lang natin sure ha, kasi actually si Harry Roque, isa din yun sa fake news. So, speaking of fake news, tignan nyo yung mga vloggers sa TRICOM hearing kahapon. Oh, nagsiiyakan. Meron pang isa, yung nag-i-edit ng picture na gawin daw legal ang busya. Di natiklo, inaresto ng NBI, umiiyak-iyak. Di ba?
Oh, yun lang ha, mga kababayan, pinaparating ko lang sa inyo yung naturang balita. Pinarating ko lang sa inyo ang naturang update na may balak pala talaga itong si Digong na tumakas. Sorry, but sorry to say, palpak. No choice, umuwi ng Pilipinas, naparesto na lang. Yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.